Kung usapang best point guard sa NBA ay hindi pwedeng mawala ang pangalan ng mamang ito mga idol. Sa kanyang explosiveness, athleticism at ang kanyang main arsenal na ball handling skills. Ang kanyang sandata para mapabilang sa mga best point guard sa liga. Grabe din naman talaga ang laruan nito noon mga idol. All around din ang kanyang opensa. Sa husay niyang magdala ng bola ay isa din siya sa mga best finisher sa liga. Marami ding pinadapa ito at iniwan sa pansitan mga idol, lalo na sa kanyang mga crossover move. Pero hindi lang yan mga idol, dahil pati sa depensa ay hindi nagpapahuli ang mamang ito. Lalo na sa kanyang mga hustle move, mahilig din ito sa mga chase down blocks. Ngunit sa kabila ng kanyang pang superstar caliber na naipamalas sa liga, bakit biglang nanamlay ang kanyang karera na umabot pa sa puntong inaayawan na siya ng mga kupunan? Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ng 5-time NBA All-Star, ang 6'3" point guard na si John Wall. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Sa collegiate basketball year pa lang ni John Wall ay matunog na ang pangalan nito sa NBA draft. Maraming pinahanga itong mga NBA scout at sinasabi nga magiging future superstar ito sa liga ng NBA. Kaya naman dahil sa pag-hype sa kanya noon, 2010 NBA draft nang mapili siya ng Washington Wizards bilang first overall pick. Well, kahit na may dalawang mahusay na point guard noon ng Wizards na sila Mike Bibby at Gilbert Arenas, ay ibinigay pa rin kay John Wall ang pwesto bilang starting point guard. Pero hindi naman pinahiya ni Wall ang koponan ng Wizards mga idol, dahil sa kanyang rookie season pa lang ay nagpakitang gilas agad ito sa koponan matapos siyang umaverage ng 16.4 points, 8.3 assists at 1.8 steals per game. Magandang numero sana ito para makuha niya ang Rookie of the Year award mga idol, pero naging mahigpit ang kanilang laban ni Blake Griffin noon dahil mas magandang stats ang kanyang tinala na nagkaroon ng 22.5 points at 12.4 rebounds per game. Kaya nabigong mapasakamay ni John Wall ang Rookie of the Year award dahil nakuha nga ito ni Blake Griffin. Ang malungkot na kwento pa, sa kanyang rookie season, even na panlaban na ang kanilang roster ay nabigo pa rin silang makapag-qualify sa playoffs noon dahil bumagsak sila sa 13th spot na nakakuha lang ng 23 wins sa season na yun. Well, actually mga idol ay hindi lang sa unang season na hindi sila nakakapag-qualify sa playoffs dahil 3 consecutive season ay hindi sila nakakalusot sa postseason game. Kahit na nakasama pa nga niya sa 2012-2013 season ang 3rd overall pick noon at rookie na si Bradley Beal sa kanilang koponan, ay bigo pa rin silang makakatawid mga idol. Pero sa sumunod na season naman, 2013-2014, na magkaroon ng magandang chemistry si Bill at John Wall. Nabuo ang kanilang duo at pinamunuan nga nila ang koponan. Maganda ang tinakbo na kanilang regular season noon mga idol. Pinangunahan ni John Wall ang koponan na umaverage ng almost 20 points per game at 8.8 assists per game. Well, masasabi natin na sa season ito nagsimula ang pagiging franchise player ni Wall sa koponan ng Wizards mga idol. Well, dahil sa ganda na rin ng kanyang performance sa season ito ay napabilang na nga ito sa NBA All-Star. At ito ang kanyang unang All-Star appearance. Sumali pa nga siya noon sa NBA Slam Dunk Contest na kung saan siya ang tinanghal na NBA Slam Dunk Champion. Well, dahil sa pagbuhat niya sa koponan, sa wakas after 4 seasons ay naitawid nga ni John Wall ang koponan sa playoffs. Pumesto nga sila noon sa 5th seed na nagkaroon ng 44 wins. Well, sa kanyang unang playoff game ay nakaharap nila ang koponan ng Chicago Bulls at dahil injured nga noon ang kanilang star na si Derrick Rose ay nakuha nga ang panalo ng Wizards noon sa round 1 na umabot lang hanggang game 5. Nakapag-advance nga sila sa semifinals ng playoffs noon at nakaharap naman ang koponan ng Indiana Pacers. Well, dito mga idol ay napalaban ng gusto ang duo na si Bill at John Wall. Pinalaga naman nila ang Pacers noon hanggang makarating ng Game 6. Ngunit hindi pa rin sumapat ang kanilang performance noon para pataubin ng Pacers mga idol. Kaya sa huli ay nagtapos nga ang kanilang playoff run sa semifinals. Well, ganun pa man ay talagang pinakita ni Wall dito na hindi lang pang regular season ang kanyang magandang performance dahil magandang stats din ang kanyang tinala sa kanyang unang playoff appearance. Sa sumunod na season ay muling pinangunahan ni John Wall ang koponan dahil sa kanyang magandang numero na naitala sa koponan na umaverage ng almost 18 points per game at 10 assists per game. Ay muli nga niyang tinulungan ng Wizards noon na makabalik sa postseason game. Sa round 1 pa nga lang ng playoffs noon kontra sa Toronto Raptors ay winalis lang nila ito mga idol nang walang kahirap-hirap. Ngunit tuwing dumarating ang semifinals ng playoffs ay bigla silang nauubusan ng gasolina. Nakaharap nila sa semis noon ang Atlanta Hawks at sa pangalawang pagkakataon ay nagiging mailap sa kanila ang panalo sa semis dahil muli silang nalaglag sa playoffs ng Atlanta Hawks.
Sa 2016-2017 season, ang pinakamagandang season na nailaro ni John Wall sa kanyang karera mga idol. Dito niya natala ang kanyang career high in points in one game. Ito ay sa regular season kontra sa koponan ng Orlando Magic. Matapos siyang magtala sa laro nilang ito ng 52 points na may 5 of 8 sa 3-point field. At sa season din niya ito natala ang kanyang highest scoring stat sa kanyang karera dahil umaverage siya dito ng 23.1 points at 10.2 assists per game na mayroon pang 2 steals per game. Dito niya din naitala ang kanyang 20 assists in one game kontra naman sa Chicago Bulls. Well, dahil nga sa magandang performance na ito ni John Wall ay muling nakapasok ang Wizards sa postseason game. Pero guess what mga idol, dahil umabot man sila sa semifinals ng playoffs na nakaharap ang Boston Celtics ay muli silang nabigo. Sayang lang mga idol at kinapos sila sa sering yun. Umabot ng game 7 pero hindi pa rin sila pinalad na makarating sa Eastern Conference Finals. Well, after nga ng kanilang pagkatalong yun sa sumunod na season ay dito na nagsimula ang mga injuries nitong si John Wall. Sa pagsisimula pa lang ng 2017-2018 season ay nasa sideline nitong si John Wall dahil sa kanyang knee injury. Nakabalik naman siya after 9 games pero hindi 100% ang kanyang nilalaro mga idol. Mababa ang performance ang naibibigay niya sa koponan. January 30, 2018 nangidaing na naman niya ang kanyang injury na kinakailangan nang mag-undergo ng surgery at aabot ng kanyang recovery ng 6 to 8 weeks. At dahil nga sa mga problema nito sa tuhod ay nalaglag agad ang Wizards noon sa round 1 pa lang ng playoffs. Pero hindi pa dyan natatapos ang kaalatan mga idol dahil sa sumunod na season lang din December 29, 2019 nang ma-rolled out siya for the rest of the season. Dahil sa kanyang left heel injury, kinakailangan na naman ito ng surgery mga idol at heto pa ang malungkot na kwento. Dahil sa kanyang ongoing recovery noon ay aksidente naman siyang nadulas sa kanyang mismong bahay na nagresulta naman ng ruptured Achilles tendon. Nagsunod-sunod nga ang dumating na kamalasan kay John Wall mga idol. Well, wala na ngang ibang choice ang Wizards noon kundi i-trade itong si Wall para makapag-rebuild sila ng roster. Kaya December 2, 2020 nang ma-trade nga siya papuntang Houston Rockets kapalit ni Russell Westbrook. Well, nakabalik pa naman sa liga noon si John Wall mga idol. Katunayan magandang performance pa ang kanyang naiambag sa koponan ng Houston na nagkaroon pa nga ng 20.6 points at 6.9 assists per game. Ngunit after 40 games played ay muli na namang sinubok ng kapalaran si John Wall mga idol matapos siyang ma-rolled out na naman for the remainder of the season dahil naman ito sa grade 2 hamstring strain. Well, natapos ang season na yun ay hindi na nga binigyan pa ng contract extension ng Houston Rockets si John Wall. Kaya July 8, 2022 na makapirma pa siya sa koponan ng Los Angeles Clippers. Pero dahil sa kanyang health issue ay nilagay nga siya noon bilang bench role. Sa kanyang 34 games ay bumagsak ang stats nito sa 11 points per game at sa kalagitnaan ng season din na yon ay nagdesisyon ng Clippers na ibalik at i-trade muli itong si John Wall pabalik ng Houston Rockets. Nakalauna naman ay winave na rin ng Houston Rockets. Well, yun na nga ang huling laro ni John Wall sa liga mga idol dahil last season ay wala nga ang kumuwang koponan kay John Wall. Ngunit may mga rumors nga na lumalabas na sinisikap ni John Wall na makabalik pa sa liga ng NBA. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni John Wall sa liga ng NBA?